Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Yan po, welcome ulit dito sa ating live update. Ako na naman, kasama niyo muli, Miss Lynn. So, may kasama naman tayo na interviewin natin or mag-share din ng kanyang journey dito sa ICSA bilang isasante natin dito sa isa sa mga courses natin sa ICSA. Pwede ba tayo magpakilala sa manonood? Hello, ICSA. Ayan. And hello, Kuwait. Hello, Yes. Philippines. Yan. I'm Angelica Basa. I'm currently living in Kuwait. I'm working as a secretary in the engineering firm. Yun. Ilang taon na tayo dito sa Kuwait? 10 years. Tagal na rin, no? Kamusta naman ang buhay OFW dito sa Kuwait? Alhamdulillah, lahat naman smooth. Maganda. na yan. Yes. So, si ma'am actually is our old student. Since, anong taon na? 2017. Yun, 2017. Ang dami niyang actually courses dito sa ICSA, hindi mo na mabilang. Isa doon is mga Nag-secretarial ako, nag-management, nag-AutoCAD, and then lastly ngayon, yung health nag-caregiver. and social care. So, yun nga, no? Kung napanood nyo kanina yung live update namin din, na interview din sa mga sasante natin, palagi din sinasabi na don't settle in one skills. So, yun patunay sa mga sasante natin na hindi tumigil na mag-improve ng sarili, matuto naman ng panibagong skills, which is pwede nilang magamit in the future. So, ayan. Eto ma'am, kamusta naman? Paano mo nahanap, dito, estudyante ka na before, since 2017, paano ka nakapag-decide na mag-enroll dito sa ICSA? Actually, last na ano ko is yung management. So, dapat yung utak ko talaga is mag-enroll ng health and social care. Pero yung nagdadalawang isip pa ba na Baka call out sa trabaho din. hindi Kailangan. nagdadalawang isip talaga ako kasi yung utak ko baka mahirap, ganun. Ayun, hindi mo naman Ganun mawala. yung ano ko dati. Hindi mo naman talaga siya mawala sa mga estudyante or makapa-FWs natin. Yun talaga pinakauna, di ba? Tapos, nag-ano sa wall ko kasi nakafollow ako kasi old student ako eh. Sabi ko, siguro ngayon na. Sige, Isa na ito go na na. ito na yung time. It's a sign. Kaya nag-enroll na ako. Dire-diretso na. Diretso na. Paano mo na pag-decide na ito yung kukunin ko na health and social care? Actually, ano ko talaga siya dati. Dream mo na talaga siya Ano dati? ko na talaga siya. Target ko na siya. After ng management, target ko talaga siya na gawin na. Pero nagdadalawang isip nga. Oo. Kasi nga sa trabaho, at the same time, tapos paano ba pagkasya? Yung ano na mahirap, ganun yung palagi kong naririnig eh. Kaya talaga ako nagdalawang isip. Matagal pa bago na Nakapag-settle na, hindi, kailangan ko to. Kailangan ko tong gawin. Sabi ko, Kamusta yung first day? Actually, yung first day maganda naman. Lahat Challenging smooth. ba? Challenging ba yung first Para day? sa akin kasi, hindi siya naging challenging kasi, yung environment, sobrang friendly, yung lahat, kaya smooth lang siya talaga. Kasi binibuild up natin na environment sa mga sasantes, hindi sila ma-stress. Kasi stress sa trabaho eh. So kumbaga, parang yung pagpunta mo dito is to make it exciting, na ilulook forward mo talaga yung pagpasok. Kasi dito nga, sa pag-aaral natin sa ICSA, especially sa health and social care, is talagang finorm yung program na hindi pahirap sa mga estudyante. Although yung first, para sa mga estudyante natin na iba na nag-a-adjust ka mo from work na environment and then mag-aaral, meron talagang instances na medyo mahirap sa una. Pero once na nakuha mo na yung routine nakapag-adjust ka na, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Tama? So, ano yung pinaka-exciting na lesson or na natutunan mo dito sa ISA? Sa health Actually, and lahat social siya care? bago eh. Kahit kasi from normal na hindi ka marunong ng vital signs. Ano ba yung vital signs? Kaya, talaga siya, bago siya, amazing siya lahat. Tapos malalaman mo paano pagkuha ng proper na vital signs, yung mga BP, glucose. yung- Kasi dapat sa isang family, marunong kang kumuha ng blood pressure. Tama. Kasi Totoo necessity yun. talaga yon. Hindi lang siya wants, kundi needs talaga. Na kailangan bawat isa sa family, marunong siyang mag-check ng blood pressure. Kasi nga, syempre, kailangan mo rin alamin kung kamusta naman yung health ng kasama mo. Totoo, tama yun. Yan. So, kamusta naman yung instructor natin dito sa ICSA? Actually, yung instructor namin sobrang friendly. Maganda. Alam nyo, nag-enjoy ako sa Naging madali kasi easy na lang eh. Kasi
Siya, ano lang siya eh, cool lang siya. Kulang Hindi siya siya sir. oh, Na kailangan sobrang ito, cool. ganyan. Wala siyang problema. So, parang naging easy lang siya lahat. Kasi pag pumapasok ka, light lang, nag-enjoy ka. Hindi heavy yung environment Hindi. na napaka-strict na kailangan Hindi ganito, siya ganyan. strict. Ang niya is, wag ma-stress. Yun yung isang niya. Pag na-stress ka, okay, sa susunod na lang anuhan mo. Enjoy. Dapat i-enjoy nyo yung learning kasi nga, the more na nag-enjoy kayo na malaman itong, yung panibagong topics, panibagong learning is mas mas naaalala natin. Kasi nga, you enjoy what you do, kumbaga. Tapos pag nag-enjoy ka, lahat, everything will follow na yun. Yeah. Na magaan na lang lahat, Yeah. easy na lang siya kasi nag-i-enjoy ka eh. Hindi mo na iniisip na nag-aaral ka. Parang excited ka kasi nag-i-enjoy ka. Kasi every classes, meron kang natutunan na, ay, ito pala dapat ang Oo. gawin. Ito pala yung tamang pagbasa ng blood pressure. Ito pala yung dapat pag-count. Ito pala pa dapat paano mag-bandage. Lahat ng yun. So, yun naman is either nakakatulong ba personally or sa trabaho natin. Actually, para sa akin, personal siya. Kasi yung trabaho ko, opisina eh. Wala man yung kaya personal talaga. Nalalaman mo yung proper Ano na yung mga kung handle ng yung proper emergencies. handling ng lahat ng mga Pag-assist ng pasyente at yung mga may mga sakit yon. So, ano naman ang ang message mo kay Sir Mark Kevin? Kasi malapit na itong matapos. Tapos na nga kasi waiting na lang siya. Kay Sir Mark, thank you kasi ginawa mong fun and easy and light yung stay ko sa course na to. Sana kayo. Doon sa nanonood, sana mag-enroll kayo kasi lang siya. Hindi siya stressful. Hindi siya stressful. Lang yun, naiisip lang ninyo yun. Pero pag nandito na kayo, doon yung malalaman. Enjoyable yung pag-aaral. Kasi, yung iba kasi nahuunahan ng negativity kasi. Ganyan ako dati. Yun yung iniisip ko. Baka ang hirap naman gawin yung caregiver na yan. Baka hindi ko naman kaya. Baka nagsayang lang ng pera. So, ito yung caregiver natin. It's not only sa profession ninyo or ito is makakatulong din personally, especially kung meron kayong relatives or family members na kailangan ng emergency. At least alam ninyo kung paano gawin, paano sila i-assist, kung may sakit, paano sila i-assist, so hindi tayo na-overwhelm, kumbaga, sa sitwasyon. So, yun na din yung preparation ng, na magkaroon ng skills as a caregiver. So, isa yun sa mga fulfillment din, na mga sasante natin, kung napanood nyo sa mga student testimonials natin, isa rin yun sa mga fulfillment nila, kung bakit sila at kung bakit nila natapos itong course na to, is isa rin yun sa mga targets nila to improve their knowledge, kung paano mag-handle ng sitwasyon, especially sa pag-handle ng pasyente. So, yun. Sa mga natin din, mga kapwa mo kaklase. Kasi nga patapos ka na. Ano naman yung message mo sa kanila? Kasi lalo sa mga, syempre, hindi na rin mawawala yung, tawag yan, problema sa personally, financially, at saka, minsan sila, na tatamaran, na pumasok. Laban lang. And enjoy. Kasi Yes. pag na-enjoy nyo yung ginagawa nyo, everything will follow. It Yes. will follow so easy. Kaya Yun. laban and enjoy. Yun, huwag sumuko. Pwedeng magpahinga kung meron man financially problem or hindi talaga kaya ng schedule, magpahinga, pero balikan niyo yung course ninyo. Yun talaga palagi namin sinasabi kasi once you have started na, hindi niyo alam paano yung at the end, di ba? Hindi niyo alam paano yung mga opportunities na darating sa inyo pag natapos niyo yung course. Di ba? Kasi the more skills you have, the more confidence and professional development you have, is the more opportunities na magkakaroon tayo. Okay? Kasi hindi natin alam kung ano yung mga opportunities na darating. Diba? So, sa mo rin, sa kapwa OFWs, na gusto rin mag-aral, tulad mo rin, na nag-aalangan dati. So, ano yung maging message mo sa kanila? Sa kapwa ko OFW na gustong mag-aral, hindi naman yung sa akin lang na Actually, based on your mag-enroll kayo. experience din. Based on my experience, kasi hindi ako nag-graduate ng college, ganun. Kasi, syempre, nung May mga bata-bata mapaghihirap, ka, yes, mahirap. yes. Ngayon na ikaw na yung kumikita ng pera, mag-invest ka sa knowledge, mag-invest ka sa sarili mo, mag-aral ka. Yun yung malaking investment na hindi mawawala sa'yo. Yes. Mag-aral ka, invest mo yung mo. Kahit nasasabihin nyo na mahal yung pero fulfilling pag natapos nyo. Kasi yung pera nakuha nyo. mawawala at mawawala namin talaga. So, kailangan talaga. Yes.
Ayun. So, speaking sa ating isa rin siya sa mga sasante natin dati before siya nag-enroll is, marami rin mga balakid, marami din reconsider. So, kapag gusto niyong panibago sa buhay niyo, panibagong opportunities, take step, kumbaga. And then, yun nga, kailangan yung, kasi nga nasa abroad na tayo, take it as a chance na pwede niyong financially support yung sarili ninyo na makapag-aral patuloy. Ituloy yung pag-aaral ninyo, makapagkaroon ng diploma, who knows, with that diploma, mayroon mga opportunities na magbubukas sa atin. Ayun. So, maraming salamat. Ma'am. Salamat po. sa pag-share ng mga testimonials natin kasi your testimonial is also, it will be a sign din sa ating mga kapwa-OFW na magkaroon ng motivation sa kanilang desisyon, sa buhay, kasi nga, nakikita nila na nakakaya ng mga susante natin na, isingit yung pag-aaral, pag-improve ng sarili habang nagtatrabaho. Okay, so kailangan lang talaga ng arrangement, time management, kumbaga. Time management, pagkasyahin yung oras. Kasi may time nga tayo mag-browse, di ba? Oo, tama. ng cellphone, manood ng K-drama, C-drama. So, invest your time na matuto ng panibagong skills. Kasi the more skills you have, the more opportunities that you will going to get. Kumbaga. So yan sa mga kapwa-OFWs natin, pwede kayo mag-comment dito sa comment box below natin. Hindi kaya mag-message sa ating WhatsApp number +965-930-2850. Hindi kayo magbisita dito sa office natin. We're located here in Kuwait City, Panasonic Tower, 8th floor, Malia. So yan po. Kung hindi kayo masyado familiar sa city, so dating lumang KFC ngayon is KPTC bus station na siya. Lapit pa sa katabi lang nun is Panasonic Tower. So, yan po. So, sa ating mga kapwa-OFWs, kung nag-aalangan ka pa, take step and try. Kasi walang mawawala or talagang mawawala yung oras. Nalilipas yung oras na hindi ka gumagalaw. The first step that you were going to take, it's a first step din sa panibago. Paano man yung nini-aim at saka target natin. So, yan po. Maraming salamat ulit sa sa pag-share ng inyong testimonial. And then maraming salamat din sa ating manonood for always watching our live update. So maraming salamat po and see you next time sa ating more live update. Kasama niyo muli Miss Lynn and Ma'am Angeli. Ayan, nagsasabing ICSA, your partner in success. Ayan po, maraming salamat and see you next Salamat time. po.